Shoutout mo na, Jackliner Boss 8812. Yung sinusundan niya kay 8899. Ay, nagsunod-sunuran ka. Diba? Binyan yun. 8899. May konduktora. Alam na eh. Good morning po sa inyong lahat. Joel Montilla here. At join us. Join me to another spectacle with Jackliner Bus Body number 8812. Eto, sa pagkakataon nito, alam na, maraming kaya alam naman natin, marami na itong ano eh, na makaka-relate sa usapin nito. Wow! Bakit? Kaya sa mga kaibigan po natin, sit back, relax, and enjoy. Dominant atmosphere. Here, bus number 8812. Yes, mga kaibigan. So, mag-rely tayo sa mga happenings today. What happened now? Wow. And mga kaibigan, ating vlogging ministry. Sa ating vlogging ministry, ayan, tatalakay na naman na natin. The power of 2010s. Yes, the power of 2010s. Nandyan yung Aldab. Nandyan yung nag-walk out ang Raynor St. Elasto Painters. Andyan din yung bagyong yumanig sa atin ay ang bagyong Yolanda. Yun, tama kayo dyan. Andyan yung, and of course, Mr. Olympia Championship. Yun, 7-time Mr. Olympia Phil Heath bago siya talunin ni Sean Roden. Arnold Classic na nagkaroon po ng championship. Dexter Jackson, multiple times Arnold Classic, 5 times Arnold Classic champion. At sa kilalanin po natin din, bawat synonymous things. Yan. The power of 2010s. Yes, the power of 2010s. Bago pa man ang pandemic at bago pa man itinayo ang ilang mga SM malls. SM Calamba, kasama din sa naitayo 2010s. Sa mga 2010s yun eh. That's all. 2010s. Around you, it is around you. Bakit po? Napili ang Jackliner ang isa sa mga main transportation avenues sa mga kabataan. Okay. Noong mga panahon yun, noong mga panahon yun ay ako ay isang estudyante sa Capellan Institute of Technology at nag-OJT po ako sa Manila Adventist College. At hindi lang yun kasi sa mga panahon yun, at kinikilala din sa
17. Ha? 17. Sir, sa kanya. Mas malapit na siya pag sa ano, mababa sa pagkakas. Kasi may sakayan. Sa akin. Jeep, jeep. Areas ko. Saan ako baba? Sa Walang Places. Sasakay na lang. Ah, 17. Okay mga kaibigan, tuloy na naman natin sa ating discussion, the power of 2010s. Diyan tayo nakasakay dito sa bus na ito dahil yutong bus na bubuyog at kasagsagan nito ng kapanahunan ng Moy Palaboy sa Bubble Gang. Moy Palaboy. Kaya pinag-usapan natin si Moy Palaboy, isa din sa mga kilalang personalidad sa mundo ng showbiz. Keep it answers this. Kaya yung showbiz landya. Kaya po, ang showbiz ngayon will have a visibility study. Yes, of course. Itong throughout the sets mga kaibigan. Kaya yun para sa atin yung will be a major challenges. Yes mga kaibigan. Ito sa mga soon to be yung mga drivers and conductors ng jackliner. Okay. Na gusto ninyo makita sa Moy Palaboy, di ba? Sa showbiz. Okay, yung mga 2000s, late 2000s to early 2010s, si Moy Palaboy, mga kaibigan. Sila yung sumikat sa Bubble Gang. Nanggagaya sila ng mga nagli-lip-sync ng mga artist na kanilang ginagaya. Yes, kasama po sila sa Bubble Gang, si Moy Palaboy. So back to the power of 2010s. Ito 2011, November 2011 nang sumiklab ang Chief Justice Impeachment Trial. And Chief Justice Impeachment Trial featuring Chief Justice Renato Corona, mga kaibigan. Kaya pa meron sa yung highlights, biglang mahulog. Meron ding nahulog yung microphone, Maidas Marquez. Tapos meron ng mga memes sa Socknet. Meron din mga memes, nauso pa mga memes. 2010s din yun. So, 2010s and 2011. Dating ng early 2012, nang sumiklab yung
binabanat nila Senadora Miriam Defensor Santiago and Senator Juan Ponce Enrile, Senator Jinggoy Estrada sa private prosecutor na si Attorney Vitaliano Aguirre. Sa impeachment trial din yon, trial of the century, ang impeachment trial ng Chief Justice Corona. Mga senator judges na naroon sa Senate. Then next, 2013, ay yung bagyong yumanik sa atin ay si Yolanda. Nagpaabot ng tulong galing po sa nagpaabot ng tulong locally and internationally. 2014, eto, pag-walk out ng rain or shine sa finals ng 2013-2014 PBA Philippine Cup. Katunggalin nila ang Sunmig Super Coffee Mixers kung saan naging defending champion ang Sunmig. 2014 din. Okay mga kaibigan. 2014. So, mabalik naman tayo ng 2013 ay 3 points. Yes, nag 3 points nag 3 points na pala si Jimmy Alabag against the Koreans kung saan nanalo ang Gilas Pilipinas kontra sa Korea. The curse of Korea is the end. And nasabi ni Magu Marjon sa kanyang broadcast ng Gilas versus Korea. Sa FIBA Asia Championships mga kaibigan. So, ayan, mabalik naman tayo ng 2014. We'll have meron yung sa malapit ng finale ang dalawang Miss Real over GMA Network. So, bago yan, yung The Legal Wife na ipinalabas sa ABS-CBN, which featured Angel Locsin and Ma Salvador. Na nagkabardagulan din sa isang lalaki played. Yung sa isang lalaki played by Jericho Rosales. Isa din sa pinaka-memorable na teleserye. And another one, yung ang dalawang Miss Real starring Tito Dantes, Marisol Soriano, and Lovie Mo. Pero pagdating ng 2015, yan, ang inyong lingkod, yes guys, okay. Ang inyong lingkod ay nagtinda ng ice candy throughout summer 2015. Nakaabot ako ng Candelaria, Quezon, nakaabot ako ng Buendia, Pasay City, nakaabot ako ng San Pablo and South Central Luzon Conference. Nag-break na para makapagsimba sa mismong araw ng Sabat habang nagtitinda po ako ng ice candy noong 2015. Then, okay, also 2015. Okay, mga kaibigan, 2015 ay ang nakakabaliw na segment sa Itbulaga noong 2015 ay ang Aldab. Yan, Teleserye. At ang isa din sa nakakabaliw na kontrabida na si Lola ni Dora. Okay, Lola ni Dora. Nakakabaliw talaga. Halos lahat ng mga Adventist yun ay di sila nakafocus sa kanilang gawain sa simbahan. Bagkus, nakatutok sila sa Aldab o sa Teleserye ng Itbulaga. Nako, tumagal ng ilang buwan. Tumagal ng 1 o 2 taon. Okay guys, ito yung Aldab 2015 Aldab. And nagkaroon sila yung Aldab sa tamang panahon.
2016, gumimbal sa ating bansa ang pagpanaw ni Herman Moreno, Germs. 2016, nagkaroon ng pambansang halalan. Ang na-elect po bilang Pangulo is si President Duterte. Okay mga kaibigan, so 2017, naitayo yung terminal ng jackliner sa Turbina, Calamba City, Laguna. 2018, nang sumikat itong awiting Hayaan Mo Sila ni Ex Battalion. 2019, yan po, ito yung mga panahon na nagkakaroon ng identity bago ang pandemya. Ngayon, ang bansang Pilipinas po, ito sa pagdating sa sumisibol ang mga content creations ng ilang mga vloggers. Yes, mga kaibigan. So, eto, hanggang dito na lang ang ating episode. 2010s. About 2010s, mga friends. 2010s. Yes, mga kaibigan. Ito yung pinag-usapan natin about 2010s. Yan, mga kaibigan. And ito yung inabot ng mga Yutong bus, including Yutong Bubuyog. Yutong Bubuyog. Yes, tama kayo dyan. Yutong Bubuyog sa bago mag-2010 yung Yutong Bubuyog. Start from 2007 to 2010 na Yutong Bubuyog. Yan, 2007 to 2009 na Yutong Bubuyog, mga kaibigan. So, then Yutong Jumbo naman ay noong pag 2011, released 2011, and of course, first edition of Yutong Highdecker back in 2013, and another edition of Yutong Highdecker back in 2018. And of course, yung Yutong, another Yutong bus, kung saan naka-pairing yung bus numbers from 88, from 8852, yes, from 8852 hanggang 8899, and from 88100 all the way to 88152. Okay mga kaibigan, 88153, yes, from 88100 to 88153. Maliban na lang sa ibang mga units na lumaktaw lang sa bus numbers. Yes, mga kaibigan, this is another episode dito po sa ating #Alagang Jack All Access. At pinag-usapan natin all about 2010s. Maraming salamat po sa ating lahat. This is Joyan Montillo, signing off. At bago yan, shoutout muna tayo kay Ma'am Winona Credo, Ma'am Madeline Galicia, kay Boss Roger Galicia, and Kuya Ray Ferriol, Teacher Esther Ferriol, and of course, Konsehal Jerry Iglesias, and of course, Barangay Captain, Honorable Macrens Cabanse, Honorable Macrens Cabanse of Barangay Santa Isabel, San Pablo City, Laguna, and of course, Kapitan Jun Manalo from Barangay Simpson, Calamba City, Laguna, and from South Central Zone Conference President Pastor Joshua Valdera. And maraming salamat po sa ating lahat. Palay po tayo na po. May you have. God bless. At shoutout pa rin po kay Ariel Amor. Shoutout din po sa lahat po ng mga masisipag na mga driver at conductor dito po sa jackliner. Ang ating tinatampok po natin will have napakagandang episode, will have a same thing to know you. Yes, mga kaibigan. Kaya yung ating itinatampok
Yan, mga ating tinatapok dito sa Alagang Jack. Yan po yung mga magagandang bahay dito sa San Juan Alaminos, mga kaibigan. San Juan Alaminos, Laguna. Ito po yung Pure Gold Alaminos. Yan yung shopping hub ng mga bodybuilders. Well, maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng may kapal. At shoutout mo na sa Cindy Muna bago social media. Pastor Joel Aponales. Thank you. God bless. Thank you. 8812 montage. Thank you. It's cool to be here at Santa Isabel Adventist Elementary School, located at Barangay Santa Isabel, San Pablo City, Laguna. That school leads to Jesus. Hello and welcome to Jackliner Camias Terminal. Please support Jackliner and one of its wonderful creatures here at Jackliner. Alagang Jack, alam na dis, ingat ka palagi. Alam na dis.